Hello, what's up? This is Cotman back again for another Ask Cotman na naman tayo ulit. So, ito again, ang segment ng mga questions na iniiwan nyo sa comment section and tatry natin sagutin sa pinakasimple at pinakamadaling paraan. Okay? Mahaba nga lang ang way ko pero at least I'm trying my best para maunawaan po ng lahat. Kahit hindi techie, hopefully maunawaan pa rin ang explanations ko at pagpasensyahan nyo na medyo ngongo ko ngayon at may sipon ako. Okay? Anyway, expect nyo rin pala na boring ito. So, without further ado, ito na po yung mga questions na mga iniwan nyo. So, unang tanong, galing kay Boss Jude Nevida 3940. Ano po sa pagkakaiba ng flagship killer phones kaysa sa mga high-end gaming phones tulad po ng Red Magic at ROG phones? Okay. Sige. Flagship killer phones daw. Galing naman kay Boss Felix Evangelista. Iniwan niya ang questions sa Tech Topics by Cotman na Facebook group natin. Pag binili ko kaya ito sa device ko lang ba ito magagamit? Okay. So, actually basic lang na to. Pero sige, sasagutin natin yan para sa mga member ng community natin na hindi alam kung paano nag-work pagbili ng mga apps and games sa Google Play Store. And then, galing kay Boss Alejandro Basas, 16H. Hindi kaya mag-suffer ang battery lifespan or capacity ng battery kapag naka-always on yung battery saver? Siguro, maaari magdulot ng pagbaba ng lifespan ng battery? Okay, kung interesado kayo sa mga questions na iniwan at sasagutin natin today, let's start! So, unang tanong galing kay Boss Jude Nevida 3940. Ano po sa pagkakaiba ng flagship killer phones kaysa sa mga high-ends gaming phones tulad ng Red Magic at ROG phones? So, over the years, siyempre, matagal na tayo dito sa industriya and hindi pa ako vlogger, talagang enthusiast na ako ng tech and smartphones. As technician pa ako mula Android 2, Android 3, Android 4, something like that. Doon, nasaksi ako kahit paano yung rise and fall ng mga flagship killers na tinatawag yung OnePlus One. Sa mga nakaalala dyan sa OnePlus One, that's the first and original yata na flagship killer. Doon yata sumikat yung word na flagship killer, the OnePlus One. Okay? And then, the next na alam ko na sumikat na flagship killer is yung pagpasok ng Poco F1 or Poco Phone 1. Sa mga avid fan dyan ng Poco, yes, yun po ang isa sa mga nagpasikat din talaga ng word na flagship killer. And then after that, medyo blurry na yung lines ng word na flagship killer phones for some reason. And recently, maraming nagsasabi pag may nire-release na mga smartphone, flagship killer yan. Medyo, minsan nalilito na yung mga tao. Ano ba talagang flagship killer phones? And maybe this is one of the reason why tinanong ni Boss Jude Nevida itong question na to. So, by definition, if I'm not mistaken, by definition ng flagship killer is isang smartphone na merong flagship specs. Specifically, actually, mas focus yung word na yan dati sa chipset. Yung chipset niya is pang flagship. Okay? Pero, yung the rest na kasama nung mga piyesa within that smartphone, sa loob ng smartphone na yon, is medyo may mga cutting corners, may mga budget lang na piyesa like yung material na ginamit, plastic lang. Kasi 'di ba, pagka sinabing flagship daw dapat metal or glass. Plastic lang. Yung Poco F1, alam ko plastic lang yung frame niya. So, that's one of the caveats nga. And then some other pyesa sa loob ng board is mabilis daw masira. And then, meron nga siyang chipset na flagship pero yung camera niya is pang budget lang or pang mid-range lang. Ganun nangyayari. So basically, dati, ang definition sa pagkakaalala ko ng flagship killer phones ay meron chipset na pang malakasan, specifically dapat flagship at the time, and then mura. Yes, mura as in malayong-malayo sa original price ng mga flagship smartphones like Samsung, iPhones na umaakit ng 50,000 to 100,000. Flagship killers naglalaro lang sa 20. And if I'm not mistaken, ngayon, currently, ang nakikita ko lang ng mga flagship killers, well, not technically flagship killers siguro kasi hindi na naman siya nire-recognize ng karamihan. But as far as I can see, mga iQOO smartphones. iQOO smartphones, by the way, if you are not aware yet, is the gaming brand ng Vivo. And the good thing about the iQOO brands, kung hindi pa kayo familiar sa iQOO brands, iQOO brands na yan, is
typically na around 15 to 25,000. Hindi, 30,000 pa actually. 15 to 30,000 yung mga price tag nila habang mayroong mga pangmalupitang chipset. Actually, yung latest nilang release, yung iQOO Neo 10, if I'm not mistaken, has Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. And ang price nito, again, if I'm not mistaken, is around 20,000 lang. 25,000 at best. Tama ba? Tama yung memory ko, no? iQOO Neo 10 is nasa 21,000. See, again, papakita ko sa inyo yung specs. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. That's 8 Gen 3 with LTPO AMOLED flagship. 5G na po yan, as you can see. And then, UFS 4.0, of course. 4.1 na nga actually, with software update daw. Okay, so, pwede pala yun. Mag-upgrade ang UFS version through software update. Now we know. Tapos meron siyang 50 megapixel with OIS po yan. Dati walang OIS yung mga flagship killers na yan. But this one meron. And then of course, the rest, gumagamit din siya ng silicon carbon na lithium-ion battery. Sa mga hindi pa aware, sa mga hindi pa napanood yung mga previous video ko about silicon carbon is still lithium batteries po. Ang nabago lang po dyan ay mga anode, okay? Pinalitan. Pero lithium batteries pa rin po ang mga silicon carbon. So, ang taas ng battery, 6,100. Yung mga specs na tinuro natin is, again, that's 21,000. Sabi natin 23,000. Meron 23,000 dito. 22,900. So, 100 pesos na lang, 23,000 na. So, the problem sa scenario nga lang ni iQOO is China ROM lang. Wala po siyang global ROM and wala siyang official release para sa Pilipinas. Yes, pwede nyo pong gamitin ang mga iQOO Neo 10, 9, 8. Gumamit na ako nito before and I must say, magaganda ang mga reviews ko rito sa mga to. It's just that may mga functions lang siya na medyo na-turn off lang ako, like delay ang signal. I don't know if they fix it dito sa Neo 10, but I hope they did kasi magandang sa mga interesado dyan, makaranas pa lang ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 na nasa 20k lang at brand new, yan, iQOO Neo 10. So, iQOO Neo 10, for me, by definition na sinabi ko kanina about flagship killers, pasok na pasok actually si iQOO Neo 10. Kaso nga lang alam ko hindi siya nire-recognize masyado kasi nga, this is China ROM, hindi siya global release. So, yeah, although madali naman yan tanggalin mga bloatware niya, so on and so forth, mga excuses ng mga tao, but truth be told, this is still a China ROM, not global ROM. And although nothing really is wrong about China ROM, it's just that may mga tao na medyo nagseselan tungkol sa idea na China ROM yan, not a global ROM. Of course, at saka China ROM is limited and hindi kompleto ika nga yung band na ginagamit niya dito sa Pilipinas. Not NTC approved. So, ang mga bands niya is hindi kompleto. So, may mga times na may mga lugar na para sa lahat, malakas ang signal, and then sa iQOO Neo 10, possible na hindi mahina or hindi makakuha ng signal for some reason. I don't know. Yun yung mga cases. But those are minor, I think, minor na issues compared sa natipid mo kasi sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, I believe, makakabili ka ng mga ganito sa kung Samsung to, malamang nasa 50,000 to pataas. Kung Vivo ito, nasa same, 50,000 pataas. Kung Oppo ito, na 8 Gen 3, 50,000 pataas din yan, malamang. Kung Xiaomi ito, malamang 50,000 pataas din yan. So, like I said, para sa akin, ito yung dapat na definition, but again, hindi siya na-recognize sa Pilipinas. Sinabing flagship killer phones, in simpler terms, smartphone na mayroong flagship specs, pero mas mababa ang presyo. Okay? Red Magic and ROG phones, I believe, yeah, they are actually I can't consider them na flagship killer kasi ang presyo ng Red Magic is nasa 40,000 yung pinakamura. That's 256 lang yata na variant. And their flagship talaga na specs, yung 512GB pataas to 1TB is 50,000 din pataas. ROG phones, I believe, 70,000 pataas yan. So they are not considered as flagship killers. They are just gaming phones with flagship pricing din. Okay? Not as expensive ng Samsung at saka ng iPhone at ng kung ano pa dyan ng mga high-end talaga. But they are still flagships, not flagship killers. They are flagships and they are gaming phones. Again, hindi lang sila kasing mahal ng mga Samsung. And they cannot be considered as flagship killer. Ang flagship killer is kagaya nung sa iQOO. Okay? And yung mga Poco phone na mga nirelease before. And I believe ang Poco F3, which is nagkaroon din ako, is considered din dati na flagship killer. Okay, Qualcomm Snapdragon 870 yata. Tama ba? Memory ko. But anyway, correct me if I'm wrong na lang dyan sa comment section if mali ako. Yun.
I hope naging malinaw kahit paano, medyo yan, napakwento na tayo, but yun po ang sagot dun sa tanong ni Boss Jude Nevida. Then another question from Felix Evangelista. Pag binili ko kaya ito sa device ko lang ba ito magagamit? Okay, alam nyo ba, ako expert na ako dito. I can say dito sa tanong na to kasi karamihan sa mga apps na ginagamit ko is binibili ko talaga. Hindi na po ako halos nagamit ng MUDs. Gumagamit lang ako ng MUDs paminsan-minsan. Hindi ako nagmamalinis. Pero yung mga, alam ko, ngayon ko lang gagamitin. Hindi ko na gagamitin ulit. Emergency lang. Yan, gagamit ako ng MUDs. Pero yung alam kong pakikinabangan ko araw-araw, binibili ko na yan kasi ayoko rin naman mapahamak ang mga account ko, ang mga smartphones ko, ang mga, especially naglalagay ako ng bank accounts at GCash sa mga smartphones ko. Ayoko rin namang malagay sa alanganin ng mga accounts kong yon. So, yeah. Just so you know, pag gumamit po kayo ng mga modded, mga hindi po official releases sa Google Play Store, yung mga APK nyo lang nakuha, 50-50 risk po yan. Yes, hindi pa siguro kayo nabibiktima, siguro hindi pa kayo na-check na, hindi pa kayo natatarget ng mga hackers, but using modded APKs put you at risk, ina-expose mo ang sarili mo, ang accounts mo sa mga hackers na yan. Okay? Yung mga modded na yan, mga pirata po tawag yan. Pirated po yan mga modded. So, I wouldn't recommend that you get your APK na modded. Don't do that. Okay? But still, hindi ko ipipigilan kung gusto nyo talaga at wala naman kayong cash kasi pambili like this one. May pambayad si Kuya. Push. Now, his question. Pag binili ko kaya ito sa device ko lang ba ito mga gamit? No, actually. Kung ano ang ginamit mong Gmail, ito yung pinakasagot sa tanong ni Kuya, ni Boss Felix Evangelista. Yung Gmail na ginamit mo na pang-purchase dyan, kung ano yung nakalagin sa Google Play Store mo nung time na yan, yun po ang ilalagin mo lang sa ibang devices. Hindi naman sa hindi sa pag-ibang Totoo to. Alam niyo naman na siguro yan. Smartphone, may mga smartphone dun sa likod ko. I'm not sure kung kita nyo. Mga lima yung nandun. May tato pa akong tablet. Meron pa akong mga pinapahiram sa family member. Isang account, pag may binili ako, like kunwari, yung video editor, para magpakinabangan ng lahat, yung Gmail na yon ilalagin ko sa ibang mga devices. Yes, kailangan mo lang talaga Gmail. Kung ano yung ginamit mo na pambili dyan sa apps na yan or games na yan, ilagin mo lang siya sa ibang Android devices. Automatic, pwede mo na siyang i-install kasi bayad mo na siya. Babayaran mo lang siya one time and one time only using that same exact Gmail. Okay? Again, malinaw to dapat sa inyo ha. Kung ano yung Gmail na ginamit yung pambili dyan, yun lang ang kailangan nyo para ma-install sa ibang mga devices nyo na Android din. Kahit sa tropa nyo pa yan, okay lang yan. Kaso nga lang, ilalagay nyo yung Gmail nyo doon. wag pala. Ayoko i-recommend yun na i-install nyo sa tropa nyo. Or ilagay nyo sa tropa nyo. Within your family circles lang. Okay? Kung ano yung Gmail na yun, ako ginagawa ko, meron akong specific na Gmail na hindi ko talaga ginagamit personally. Pero yun yung ginagamit ko pang purchase. Kasi para pwede ko siyang i-share sa family. So, yung Gmail na yun kapag alam ko, like yung Spotify, isang Gmail lang. Para lahat makinabang, ilalagin ko lang doon, so on and so forth. What do you call this? Yung video editor, napakinabangan namin yon, isang Gmail lang pinambili ko, inilagin ko na sa lahat. Yung VPN app or meron pang PDF app, yes, ginamit din natin yan. So, yun. Isang Gmail lang kailangan mo, don't worry. And for life na po yan. Like, yeah, wala pa ako na-encounter na yung pinurchase ko magta 10 years ago na na-cancel, no? Yung Need for Speed ko na Most Wanted, hanggang ngayon na-install ko pa rin doon sa mga supported devices syempre. Na-install ko pa rin. Binili ko yon, like alam ko mag-i-start pa lang ako mag-YouTube doon around 2019. And I still have it. Na-install ko pa rin kasi favorite kong laruin tsaka binili ko yun so pati hindi ko lalaruin. So laging nakasama siya sa mga devices ko. Yeah, isang Gmail lang po, don't worry. Pag binili mo yan, hindi lang sa device mo magagamit yan. Ilagin mo lang yung Gmail na ginamit mo pambili niyan, ilagin mo sa ibang Android device, goods ka na. Pwede na po yan. And then next, galing kay Boss Alejandro Basas. Hindi kaya mag-suffer ang battery lifespan or capacity ng battery kapag naka-always on yung battery saver? Siguro maaaring magdulot ng pagbaba ng lifespan ng battery. Okay, sa mga hindi po nakakaunawa how battery saver works exactly, ito po siguro yung best time para i-explain yan. Ano? Kapag ino-on nyo po yung battery life saver or battery saver, may iba pang tawag dyan power saver,
low power mode. Yan, iba-ibang smartphone, ibang tawag dyan. Basically, that's power saver. Iba-iba lang tawag. So, pag ino-on nyo po yan, hindi po binabawasan yung performance ng battery. Hindi po, yun po yata pagkakaintindi ni boss na sinasakal mo yung battery. Hindi po ganun nag-work ang battery saver. Ang battery saver po is, ang naapektuhan po dyan is yung performance ng chipset. Gets nyo? So, yung battery, as is siya, kung ano yung kailangan ng chipset, ng motherboard, ng RAM, ng signal, ng modem, ng camera para mag-function. Kung ano yung kailangan niya, magdi-deliver lang siya na magdi-deliver. Okay? Hindi mo kokontrolin directly yung battery. Taga-deliver lang siya kung anong kailangan ng phone. Kung ano yung ginagamit mo at the time, di-deliveran niya ng kuryente para mag-function. Okay? So kapag nag-open ka ng battery saver, hindi mo sinasakal si battery. Binabawasan mo lang siya ng trabaho. At ang apektado dyan, ang magbabawas ng trabaho dyan, ang direct na apektado ay ang chipset, ang motherboard at ang iba pang mga pyesa. Okay? That means, yung chipset, kung dati 3 GHz, pag nag-battery saver ka, ang magpa-function lang siguro 2.5 GHz lang or 2 GHz na lang. Okay? So walang reason. And ever since, wala akong nakitang ganong direct correlation para sa pagsira ng smartphone dahil gumagamit sila ng battery saver. Kasi mukhang ang pagkakaintindiyatan nyo ng mga tao, ibang mga tao, like boss, hindi niya naintindihan na ang battery saver po, ang binabawas, ang sinasakal mo po, ang binabawasan mo ng performance, yung performance ng chipset, ng RAM, ng modem, so on and so forth. Okay? Yung task, binabawasan mo ng task, yung mga yon. That means, kapag binawasan mo ng task or pinabagal mo yung clock speed, ibig sabihin, hindi ganun kapagod yung chipset, hindi ganun ka-stress yung RAM, hindi ganun ka-stress yung storage. That means, konti lang kailangan lang kuryente. So, konti lang hugutin lang sa battery. So, bakit masisira ang battery? Hindi na nga siya mai-stress. Ang konti na nga lang ng ibabato niya. Okay? Again, ang function lang ni battery is mag-deliver kung ilan lang or gaano karaming kuryente lang ang kailangan ng motherboard, ng chipset, ng RAM, ng storage, ng modem, etc. etc. So, bakit mai-stress? Magsasuffer ang battery lifespan ng capacity ng battery kung binawasan mo na siya ng trabaho. Di ba mas pabor sa'yo? Ikaw ba, boss, pag binawasan ka ng trabaho, di ba mas nakakapagpahinga ka? Mas maganda ang magiging lifespan mo. Less stress eh. So, ganun lang po yan. Hindi po yung battery mismo ang sinasakal dito. Binawasan mo pa nga siya ng trabaho. Pinagaan mo pa ang buhay niya. So, that's the effect of battery saver. Siguro maaari magdulot ng pagbaba ng lifespan. Malayo po sa katotohanan yan. And yung mga nagsasabi, may napanood ako dyan sa TikTok na simula nung ginamit niya daw yung battery saver, nasira yung phone niya. Hindi po, malamang may trigger lang talaga na nagkataon na nung ginamit mo yung battery saver mo, nasira yung phone mo. Okay? Or, ang problem is baka yung governor ng chipset ng smartphone mo is apektado masyado using battery saver. So, hindi po yung battery ang problem doon. Yung software ng phone. Okay? So, I would still recommend na use battery saver kapag lalabas kayo ng bahay. Magtatrabaho naman din kayo, hindi nyo kailangan ng smartphone, i-battery saver nyo na lang para at least tumatanggap pa rin siya ng notifications, chats, and texts nang hindi kumukonsumo na mas maraming battery. That's the purpose of battery saver. Gamitin nyo ang battery saver kapag alam nyo hindi nyo kailangan masyado ang smartphone nyo. Para pagbalik nyo, konti lang nabawas na charge. Understood? Hindi po applicable or hindi advisable ang battery saver kapag nag-gaming kayo. Kasi, syempre, pag nag-gaming kayo, kailangan nyo yung full performance ng chipset. And kung nag-battery saver kayo, ang trigger niyan is bababa nga yung clock speed ng chipset, yung performance ng RAM, ng storage. That's counterproductive, di ba, sa logic ng gaming. But still, that's on you kung gusto mo pa rin gamitin ng battery saver habang nag-gaming ka. Hindi siya tugma sa purpose. Battery saver are meant para mas mapatagal mo yung battery mo kapag hindi mo masyadong ginagamit. Or alam mong hindi mo naman siya masyadong gagamitin. Hindi mo lalaspagin ng smartphone mo ng araw na yan, mag-on ka na lang ng battery saver. Kaya nga nilagay nila ang battery saver dun mismo sa notifications lang. Para mas madaling hanapin, isang pindot lang, battery saver mode ka na. Yun lang.
Yun ang pinaka-purpose lang para pag kailangan mo, available at nandyan na agad. That's for battery saver. Kasi kahit saan mag-research kayo, wala pong mabigat or maraming ebidensya na ang battery saver ay nakasira. Meron siguro mangilan-ngilan, pero tingin ko misinterpretation yun. Sinisisi lang nila sa battery saver kasi at the time, yun yung inon nila pero talaga pasira na yung smartphone nila. Pero wala po kayo makikitang research yan na ang smartphone nasira dahil gumamit sila ng gumamit ng battery saver. Walang ganong karaming ebidensya para i-warrant na battery saver ang nakakasira at nakakalaspag ng battery. You can do your own research. You don't have to believe me. Again, ina-encourage ko po rito na mag-research din kayo. After nyo manood dito, marinig yung mga sinabi ko, i-research nyo din, then compare. Don't just believe what I say or any social media or any vlogger or any tech. Kung sino man yung pinakikinggan nyo online. Huwag kayong basta-basta maniniwala. I-research nyo rin. Find common ground. Ipunin nyo yung mga naipon information para mas ma-inform kayo at hindi kayo basta-basta nauto at nagpapaloko. Okay? So, yun po yung take ko dito. Yung sagot ko kay Boss Alejandro Basas. Battery saver is designed para mas konti ang trabaho at less stress ang battery natin. Okay? So, doon lang. Again, kung iba ang tanong nyo, well, it's time siguro consider nyo mag-subscribe, like, and share. And sasagutin natin yung tanong nyo. Iwan nyo lang sa comment section. Hanggang doon lang. I'll talk to you again soon.